Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Isa pang Australian Trade Mission sa Pilipinas ang nakatakda sa susunod na taon bilang bahagi ng kampanya ng Australia na tulungan ang bansa sa paggamit ng teknolohiya upang mapabilis ang paglago ng ekonomiya. Ito ay ayon kay Australian Ambassador to the Philippines HKU kung saan kanyang binigyang diin na prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang digitalization dito sa Pilipinas na may tuturing na platform upang mas lumago ang ating ekonomiya. Sinabi pa ni Ambassador Yu na ang trade mission ay kinabibilangan din ng mga talakayan sa cybersecurity. Kamakailan lamang isang Australian delegation na kinabibilangan ng senior executives ng mga piling Australian firms ang bumisita sa Pilipinas para sa isang 2-day business mission. Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na bilang bahagi ng business mission, isang high-level Australian business delegation na pinangunahan ni Shemara Wicra Manayake, CEO ng Macquarie Group and Australian Government's Business Champion to the Philippines, kasama si Ambassador Yu ang bumisita kay BSP Governor Eli Remolona Jr. noong Setyembre 5. Ang courtesy call ay sinundan ng isang economic roundtable sa monetary, external at fiscal affairs na nilahukan ng senior BSP at Department of Finance officials. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo, mapapamahalaan pa rin ang Total External Debt o EDT ng Pilipinas sa kabila ng bahagyang pagtaas noong buwan ng Hunyo. Ito ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa datos na inilabas ng BSP nitong weekend, ang EDT ng bansa ay nasa 130.18 billion US dollars hanggang end June, tumaas ng 1.2% mula 128.69 billion US dollars na naitala noong end March 2024. Sinabi ng BSP na ang iba pang key external debt indicators ng bansa ay nanatili sa comfortable levels. Samantala, ang Gross International Reserves o GIR ay nasa 105.19 billion US dollars hanggang end June 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nagtala ang bansa ng balance of payment surplus na 1.2 billion US dollars sa second quarter ng 2024. Ito ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Kabaliktaran ito ng deficit na 1.2 billion US dollars sa kaparehong panahon noong 2023. Gayunpaman, sinabi ng BSP na sa first half ng taon, ang bansa ay may BOP surplus na 1.4 billion US dollars, mas mababa kumpara sa 2.3 billion US dollars na surplus na naitala noong January to June 2023. Samantala, inihayag ng Bangko Sentral na ang piso sa second quarter ay may average na 57.80 pesos to 1 US dollar, humina ng 3.2% kumpara sa average na 55.96 pesos to 1 US dollar sa first quarter ng 2024. Sa year-on-year basis, ang piso ay humina ng 3.7% mula 55.65 pesos to 1 US dollar sa second quarter ng 2023. Para sa January to June 2024, ang piso ay may average na 56.88 pesos to 1 US dollar, humina ng 2.7% mula sa average na 55.25 pesos to 1 US dollar noong January to June 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.